Oh, sarip na. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasambong baril mo? Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Salib na! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Salib na! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Salib na! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Salib na! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Salib na! Salvasyon! Pagod na ako sa katatakbo. Hindi bale. Palagay ko ay hindi na ako nasundan ng mga yon. Kung may sumunod man, ay nailigaw ko na sila. Hinto na ako sa pagtakbo. Maglalakad na ako. Total, may mga dumadaang sasakyan. Yun na lang, hindi ako makakasakay dahil wala akong pamasahe. Pero patuloy ang pagdugo ng braso ko. Dahil siguro sa pagtakbo ko, kaya hindi humihinto ang pagdugo. Pero umiikot ng paningin ko. Nahihilo na ako. Matutumba yata ako. Matutumba ako. Magandang hapon po, Mang Lensyo. Ruben, halika. Pumasok ka sa bahay namin na maliit. Maupo ka. Salamat po, Mang Lensyo. Ay, nako. Importante yata ang sadya mo at hindi mo na ako pinatawag sa mga kapwa ko trabahador. Oo nga. Babalik din kasi ako kagad sa trabaho ko kaya naisipan kong puntahan na kayo dito sa bahay ninyo mismo. Dahil nabanggit na rin sa akin ni Papa na nag-resign na rin kayo sa trabaho.
Ay, ano pa nga ba ang aasahan mong gagawin ko kundi ang mag-resign? Ano pa nga ba ang mararamdaman ko kung kaharap ko na ang papa mo? Na pagkatapos niyang maliwala sa akusasyon nila sa apo ko, ay maganda pa rin ang pakikitungo ko sa kanya. Sana ay maintindihan mo din dahil hindi namin pinalaki ang apo ko na magnanakaw. Simpleng tao lamang kami. Nasisiyahan kung anong meron kami. Lalo na yung apo ko. Hindi yun materialistic gaya ng ibang kabataan dyan. Kaya sabat na sa kanya ang kanyang sinasahod. Kaya bakit pa ito mag-iisip na magnakaw kung wala naman itong ibang pangangailangan sa pera? Kaya pala, ano bang sadya mo dito? Ang tungkol kay Saripda. Ay, yun na nga eh. May tampo nga ako sa papa mo dahil naniwala siya sa binibintang sa apo ko. Huwag po kayong magalala, Mang Decio. Dahil paiimbestigan ko ang nangyari at mananagot sa akin ang may kagagawan nito. Kailan ang balik mo ulit dito? Hindi ko pa po alam, Papa. Lalo na ngayon lumuwas na pala ng Maynila si Sarimda. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ipapahanap ko si Sarimda. Kawawa naman yung bata. Baka kung anong mangyari sa kanya. Alam naman nating pareho na walang alam yun sa pasikot-sikot sa Maynila. Sige, ikaw ang bahala. At sana kung matagpuan mo siya, ay iuwi mo siya dito. Para ano pa, Papa? Pinagbintangan nyo na nga yung bata eh. Tapos iuwi ko pa siya rito. Ha? Saan mo siya dadalhin kung halimbawang mahanap mo siya? Patitirahin ko na lamang siya sa bahay. Total may natapos naman siya. Baka gagawin ko na lamang siyang sekretary ko. At kung sanay siya sa Maynila, edi kahit maghanap na siya ng matitirih niya doon. Sige o, Papa. Alis na ako. At may bisita pa yata kayo. Akala ko, kung mawawala dito ang babaeng yon, masosolo ko ng atensyon ni Papa at Kuya Ruben. Yun pala, kahit wala ang babaeng yun dito, siya pa rin ang bukang bibig nila. Bukas yan! Ma'am Nicole, may naghahanap po sa inyo. Papasukin mo. Pumasok ka lang. Maupo ka. Bakit mo ako hinahanap? Ako pala si Mr. Lalingsong. Ka pala si Alicia. Ha? Alicia? Mr. Alex Ong, nagkakamali yata kayo ng hinanap. Hindi Alicia ang pangalan ko. Ha? Makakaalis ka na. Ang ibig ko sabihin ano nga para pangalan mo, iha? Sira ka pala eh. Sinasabi mong hinahanap mo ako. Yun pala ni pangalan ko, hindi mo pa alam. Alicia yata ang pangalan ng taong hinahanap mo eh. Pwes, para sabihin ko sa'yo, hindi ako si Alicia. Kaya makakaalis ka na.
hindi ako yung taong hinahanap mo. Dahil hindi ako si Alicia. Saan kaya nagpunta si Sarita? Ang sabi ng kanyang lolo't lola, baka pumunta siya na bahay ng kanyang ina. Kaya lang, hindi rin sila siguradong doon pupunta dahil may tampo yata ito sa kanyang ina. Ganun man, doon ko pa rin unang pupuntahan. Baka sakaling doon siya tumuloy. Dahil wala nga naman siyang alam na pupunta dito sa Maynila. Pagkatapos kumain, alis ako kaagad para mahanap ko ang address na binigay sa akin ni Namang Densyo at Aling Aurora. Inay, tapos na akong kumain, niligpit mo na itong pinagkainan ko. Ay, maga pa. May oras ba ako para... Teka, may nakahiga sa sopa nitong bahay. Bakit may ibang tao rito? Sino kayang nagpatuloy ng tao dito nang hindi ko nalalaman? Inday! Inday! Tapos ko na halos lahat ang pagpipeke ng mga dokumento. Napeke na ang pirma ni Don Simon. Hindi magtatagal. Magugulat na lamang si Don Simon na palalayasin na siya sa kanyang sariling mansyon. Sa halip na siyang titira sa malaking bahay, ay ako ang titira doon. Kasama na Nicole. Max! Ha? Sino ka? Uy, karayata, ha? Pwede bang huwag mo akong daanin sa pangiti-ngiti mo? Dahil hindi ako nakikipagngitian sa taong hindi ko kilala. At bakit mo tinawag ako sa pangalan kong Max? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Gusto mo ba masagot ko magkakatarong nga mo yan, ha? Tarantado ka palang inchig ka. Tatanungin ba kita? Kung hindi ko inaasahan ang sagot mo. O kung karupunta tayo sa kantina, marapit dito para magkausap tayo na maike, ha? Tara, sama ka sa akin. Inday, bakit ka nagpapasok ng tao dito sa bahay nang hindi mo man lang pinapaalam sa akin? Inday! May pagkabingi talaga itong Inday na yan. Teka nga't lalapitan ko kung sino nakahiga sa sopa nitong bahay ko. Babae pala ito eh. Maiksi ang buhok at nakapantalon ng maot. Naka-plain t-shirt lang. Teka. Kamukha ni Saripda. Teka. Hindi lamang ito kamukha ni Saripda, kundi si Saripda nga ito. Si Saripda nga. At may sugat.
Ngayong narito na tayo sa kantina, sabihin mo sa akin kung ano ang sadya mo at kung paano mo nalaman ang pangalan ko. Oo, ang totoo niyan kasi ay di ikaw talaga sadya ko. Ano? Hindi akong sadya mo? Bakit mo ko nilapitan? Ang totoo niyan eh, pinagtanong-tanong ko lang ang pangalan mo pala. Matawag kita kung lalapitan kita. Kung hindi akong sadya mo, bakit mo ko nilapitan? At hindi ang taong talagang sadya mo? Nakikita ko kasi na malapit siya sa'yo kaya kita nilapitan. Sino ba ang taong tinutukoy mo na malapit sa akin? Si Alicia. Alicia? Sinong Alicia? Di pala Alicia kundi Nicole. Nicole pala pangalan. Anong kailangan mo kay Nicole? Hindi pa pwede sa kanya ko na lang sabihin na dapat ko sabihin sa kanya. Ha? Minsan ko na siya kasi sinadya pero nagalit kaya ikaw lang nilapitan ko. Pala humingi na tulong pala muli ko makalapit sa kanya. Nagalit na pala sa'yo nang nilapitan mo eh. Tapos lalapitan mo ulit. Handa ko pa talaga ang gagamitin mo para muling makalapit sa kanya. Nagalit siya sa akin dahil hindi pa niya ako kilala. Pero naniniwala ako sa oras na makilala niya ako, mawawala ng galit sa akin. At baka magpasalamat pa siya sa iyo. Saripda, Sir Ben? ano nangyari sa'yo? Bakit may sugat ka? Paano ka napunta rito at bakit uwalis ka ng asyenda? Kwan, Sir Ben? Ang sabi sa akin, Inday, na kasambahay ko, ay nakita ka ron niyang nakaiga sa harapan ng bahay. Mabutit natuntun itong bahay. Ibinigay po sa iyo ni Papa ang address nitong bahay ko. Sir Ben, hindi ko alam na bahay mo ang napuntahan ko. Umiikot kasi ang paningin ko kanina. Kaya ako napaupo hanggang sa mahilo ako. Kaya hindi ko na alam ang nangyari. Teka, saan ka ba galing? Itong sugat mo, mabuti na lamang at medyo lambat ang paglapas ng dugo. Pero kailangan pa rin madala ka sa ospital kaya dinala kita dito. Sabi ka ng doktor na nakausap ko, tama raw ang baril ang sanhi ng sugat mo dahil may nakita silang pulbura ng bala ng baril. Ano ba talagang nangyari? Bakit may tama ka ng baril? Ano? Gusto akong kausapin ng isang lalaking inchik? Oo, Nicole. Nagpunta raw siya dito sa office mo. Pero nagalit ka pa raw sa kanya. At ako ang nalapitan para sabihin sa iyo na gusto ka raw kausapin. Bakit daw? Ewan ko. Inaalam ko nga kung anong sasabihin sa iyo. Pero ayaw. Gusto ay ikaw mismo ang makausap niya. Pwes, sabihin mo sa kanya na ayokong pag-aksayahan ng panahon ang taong hindi ko kilala. Bakit hindi mo nalang harapin? Malay mo, importante talagang sasabihin niya sa'yo. O sige, makikipag-usap ako sa kanya. Pero, kailangan nandun ka. Okay, yan lang pala eh. Cool.
Daplis lamang ang tinamo mo kaya pinauwi ka na dito. Dahil nalito ko sa bahay kaya dumito ka muna. Abang wala kang matitiran. Salamat po. Pero okay lamang ba talaga na dito ako tutuloy sa bahay ninyo? Oo naman. 20 taon kang tumira sa bahay. Anong pagkakaiba ng malaking bahay sa asyenda sa bahay ko dito sa Maynila? Ha? Kwan kasi sir eh. Anong kwan? Siya nga pala, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ka nabaril? Sinong bumaril sa'yo? Ang bus na sinakyan ko ay sinakyan ng mga masasamang loob sa bus at nagplanong dukutin ang mga pasahero na kasama nga ho ako. At yun nga, natutukan na pala ng driver ang bus. Kaya kahit anong sabihin ng lalaking katabi, ay sinusunod hanggang lumampas kami ng Maynila. At doon isinagawa ang plano. Tutukan kami lahat ng baril, kinuha ang mga pera namin, at mahalagang gamit. May mga kasamahan na pala na may media na kausap. Kaya naiparating sa kinaukulan ang kagustuhan ng mga bandido na ipatubos kami. Kung ganon, kayo ang inapanood ko sa TV na pinapatubos ng mga bandidong dumukot sa inyo. Oo, Sir Ben. Kaya nga ho yun. Yung iba, nakalaya dahil natubos sila ng kanilang mga kamag-anak. At ako at mga iba ay hindi dahil wala kaming pera. Mabuti na lamang at nakatakas ako. Pero ang iba ay naroon pa rin. Kaya tulungan natin sila bago sila tuluyang patayin ng mga kidnapper. Pero... Please, Sir Ruben, kawawan naman sila at mga pamilya nila na posibleng mangungulila sa kanila sa oras na mga patay ang mga pasahero na hanggang ngayon ay bihag pa rin. Wala akong panahon para makipaglokohan sa'yo. Lalo na ako. Isa ako negosyante at mahalaga bawat oras ko at wala akong panahon sa mga kalokohang sinasabi mo. Para maniwala ka. Pumunta ka sa bahay ko kung gusto mo, ha? Ano? Papupuntahin mo ako sa bahay mo? Gayong hindi naman kita kilala. Kung yun ang paraan para mapatunayan ko sa'yo na totoo sinasabi ko sa'yo. Ha? Totoo sinasabi ko sa'yo. Maniwala ka man o hindi. Iiwan ko sa'yo ang adlis ko. Para maniwala ka lang sa sinasabi ko sa'yo. Anong katotohanan ang sinasabi ng inchik na kausap ni Nicole? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Salit na Salvasyon! Mga nagbibigay buhay, sina Emma Dalupe, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ng iyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Salit na Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas,
Bombo Radio Philippines. Salit na! Salvasyon!